bahagi na ng ating pangangalat ng mensahe ng mabuting balita, ang rejection, opposition at iba pang mga negative responses. Subalit, hindi po ito dapat makapagpigil sa atin, hindi po ba? Hindi po dapat ito makapag-discourage sa ating pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sinabi nga mismo ni Jesus Christ na hindi sa lahat ng pagkakataon tatanggap ang mga tao sa ating mensahe. Sabi po niya, "The world will hate you because it hated me first." Hindi lang po pagtanggi, pero naroroon ang galit ng mga tao dahil sa dala-dala po nating mensahe. Maging si Jesus Christ nakaranas ng rejection at opposition sa kanyang ministry. Hindi po ba? Ito ang itinuturo ng passage po natin sa araw na ito. Yung ating mga talatang pag-aaralan sa araw na ito. Na bilang mga alagad ng ating Panginoon, kailangan po tayong maging tapat sa paghahayag ng kanyang mensahe sa gitna ng pagtanggi ng maraming mga tao. Makikita po natin ang mga talatang ito sa Matthew chapter 13 verses 1 to 9. Ito po ay isang parable o talinhaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tawag po dito ay the parable of the sower. Minsan, binibigyan ng title na parable of the four soils. So, basahin ko po ito sa inyo sa Matthew chapter 13 verses 1 to 9. Sundan niyo po ako habang binabasa ko ng malakas. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear." Pinamagatan po natin ang mensaheng ito as we are sowers of God's seed. Pansinin natin ang konteksto kung kailan itinuro ng ating Panginoon ang talinhagang ito. Sa verses 1 and 2, kung ating babalikan, ang sabi po rito, "That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore." Ang ating Panginoon lumabas lamang ng bahay at umupo sa tabi ng lawa. And immediately, maraming mga crowds, maraming mga tao ang pumaligid sa kanya. At mukhang nais matuto, nais makinig sa kanyang mga sasabihin. Sa unang tingin, parang gustong-gusto ng mga tao na makinig kay Jesus. In fact, ayon po doon, such large crowds gathered around him. Napakadaming mga tao ang siyang pumaligid sa kanya. Hindi ba ito maganda? Hindi ba ito gusto ng ating Panginoon? Ang maraming mga tao ang siyang sumusunod sa kanya. Subalit, ang ating Panginoon ay hindi madaling ma-impress sa numero. Hindi po siya nadadala sa dami ng mga tao. Alam po ng ating Panginoon ang nilalaman ng puso nitong mga taong ito.
Marami sa kanila naroroon. Dahil lamang may gustong makuha sila mula kay Jesus Christ. Hindi po sila naroroon upang makinig, upang manampalataya at sumunod sa Kanya. Pero nakikiusyoso lamang. At mukhang ang gusto nila makakita ng milagro, makadama ng milagro. Bakit natin alam ito? Well, ito ang sinasabi sa verses 13 to 15. Nais kong daling kayo ron, sa Matthew chapter 13, verses 13 to 15. Ayon po sa ating Panginoon, "This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving." Verse 15, "For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them." Yun daw ang layunin ng ating Panginoon sa pagtuturo niya ng mga talinhaga nitong mga parables. Alam nyo, bago dito sa puntos na ito, ang ating Panginoon ay nagtuturo ng diretsahan, hindi sa pamamagitan ng mga matalinhagang mga salita. Hindi po. Madaling maunawaan. Subalit, nireject ng mga tao itong klarong mensahe po niya. Kaya, mula sa puntos na ito, ang ating Panginoon ay nagsimulang magturo sa pamamagitan ng talinhaga. Bakit? Ano ba ginagawa ng talinhaga? Ang ginagawa ng talinhaga ay ihiwalay ang interesado mula sa hindi interesado. Hinihiwalay po niya yung mga gustong matuto at gustong sumunod sa Kanya mula sa mga nag-uusyoso lamang. Alam niyo po, ang talinhaga o yung meaning ng talinhaga hindi natin malalaman kung hindi nating tatanungin yung nagtuturo. The meaning lies in the one who speaks the parable. At yun ang ginawa ng mga disipulo niya. Nung nagsimula siyang magturo ng mga talinhaga, lumalapit ang mga disipulo po niya at nagtatanong, ano bang ibig sabihin nitong mga talinhagang ito? Nagpapahiwatig na gusto nilang matuto. Gusto nilang malaman kung ano yung ibig sabihin nitong mga matalinhagang mga salita. Subalit karamihan sa mga tao hindi lumapit kay Jesus Christ. Nag-i-indicate lamang na itong mga tao na to ay hindi interesado doon sa kanyang mga tinuturo. Hindi po ba? So, ang layunin ng ating Panginoon ihiwalay yung mga gustong matuto, mga gustong sumunod, mula sa mga hindi, mula sa mga nag-uusyoso lamang. So, nagturo si Jesus ng talinhaga. At isang set ng mga talinhagang ito, hindi lang isa, pero maraming mga talinhaga. At ang una po rito ay yung parable of the sower. So, tatlong items, tatlong bagay sa turo ni Jesus ang mahalaga po nating unawain. Una ay yung sower o yung naghahasik. Let's look at the sower. Sinimulan ng ating Panginoong Jesus ang pagtuturo ng talinhagang ito sa pamamagitan ng pagsabi, "A farmer went out to sow his seed." Meron pong farmer. Ano pong ibig sabihin ng farmer? Yung farmer, siyang naghahasik ng binhi. Sa madaling salita, ito yung tao na naghahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Siya yung naghahasik ng mensahe ng ating Panginoon.
And primarily, it was Jesus Christ, hindi po ba? Siya ang tanging figure, ang tao na siyang naghahayag ng good news ng ating Panginoon. The good news of salvation. Matapos po siya, inutusan naman niya ang kanyang mga disciples na gawin din ang kanyang ginawa. Ihayag din ang good news of salvation, salvation through Jesus Christ. Yan inako, tinanggap ng mga disipulo at tapat po silang sumunod sa kanyang utos na ihayag ang mabuting balita. And throughout the generations, sa buhay ng iglesia, naroroon ang kanyang mga disipulo, yung iba-ibang mga disipulo na siyang tumanggap din nitong utos na ito. Niyakap ang utos ng ating Panginoon at tapat po silang sumunod sa pangangaral ng salita ng Diyos. So itong farmer o sower refers to anyone and everyone who is in the task, in the business of proclaiming the good news of salvation through Jesus Christ. At dito po, nais kong mag-draw out ng isang lesson. The purpose of the sower is to sow the seed. Simple lang, hindi ho ba? Ang layunin ng mga alagad ng ating Panginoon simple, ihayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yan po dapat tapat nating gagawin. We are commanded in Scripture to declare the good news of salvation. No exception. Ano man ang yugto natin sa buhay, kaya tayo'y matanda o bata, tayo man full-time sa ministry o hindi, ang ating responsibilidad ihayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi nating responsibilidad ang mag-convert. Hindi nating responsibilidad ang baguhin ang puso ng mga tao. Hindi nating responsibilidad ang magligtas. Yan gawain ng Diyos. Gawain ng Espiritu Santo. Our task is simply to declare the Word of God. Kaya nga, kailangan tayong maging kumbinsido sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, kumbinsido dapat tayo na ang ating paghahayag may kalakip na kapangyarihan. Kapangyarihan mula sa Diyos. The Holy Spirit will do His task of conversion. Siya yung gagawa nun. At sa tuwing naghahayag tayo ng salita ng Diyos, naroroon ang kanyang pagkilos. Naroroon ang kanyang work of conversion sa puso ng mga tao. Nais kong basahin sa inyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse 16. Ayon po rito, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Ayon kay Apostol Pablo, na siyang sumulat ng aklat ng Roma, hindi raw niya ikinahihiya ang mensahe ng mabuting balita. Hindi raw. Bakit? Dahil napapaloob po dyan ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Wow! Tremendous! Ang Apostol Pablo ay kumbinsido na kapag hinahayag niya ang mensahe ng mabuting balita, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihang magligtas. Tayo po ba kumbinsido ron? Na kapag tayo naghahayag o nagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan, dumadaloy diyan sa ating paghahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Siya yung nagliligtas. Siya yung nagko-convert o nagbabago sa puso ng tao. Ang ating responsibilidad simple na
ihayag lamang natin ang salita ng Diyos. And then we allow God to do His part. Isa pang lesson na nais kong i-draw out ay ito. The more we sow, the more chances of reaping. Kapag mas marami tayong ihasik, mas marami tayong aanihin. Oo nga, maraming mga negative responses. Oo nga, may mga taong tatanggi at mag-o-oppose dun sa ating mensahe. Subalit, kapag tapat naman tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, basta mangaral lang tayo, maghasik lang tayo ng salita ng Diyos, meron at merong tatanggap sa Panginoon. Meron at merong mananampalataya kay Kristo Jesus. Kailangan lang tayong maging tapat. The more we sow, the more we reap. At pangatlo, nais kong i-emphasize itong lesson na to. Never tamper with the seed. Huwag pakikialman, huwag babaguhin ang mensahe. Do not think that we can make the gospel message more effective. Ang akala po ng mga tao, mas magiging epektibo ang mensahe ng kaligtasan kapag babaguhin natin, i-alter natin itong mensahe. Huwag na huwag gagawin yan. May mga ilan na nag-iisip, siguro kapag tinanggal ko itong aspeto ng pagiging makasalanan ng tao. Alam nyo, maraming mga na-offend dyan. Kapag ating banggitin na sila ay makasalanan, nate-turn off ang maraming mga tao. Kapag sinasabi nating repent, tumalikod sa iyong kasalanan, maraming nagagalit. So, ano kaya kung ibahin ko ang mensahe? Yan ay pakikialam doon sa binhi. We tamper with the seed. Kaya lang po, kapag ating binago ang mensahe, nawawala ang kapangyarihan na magligtas, hindi po ba? Hindi dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos dumadaloy sa tamang paghahayag ng mensahe ng ating Panginoon. Never tamper with the seed. At nais kong pag-usapan naman natin ngayon, mula sa sower, itong seed, itong binhi. Ano itong seed o binhi? Kung sa talinhaga, ang farmer o sower, yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung nagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoon. Yung binhi ay yung mensahe, yung mabuting balita. Ipinaliwanag po ito sa Matthew chapter 13 verse 19. Ayon po dyan, when anyone hears the message about the kingdom. Ang mensahe yung mensahe ng kaligtasan, mensahe ng kaharian ng ating Panginoon. It's quite interesting, hindi po ba, na ang mensahe ay hinalintulad sa isang binhi. Bakit kanyo? Kasi ang binhi ay may taglay na buhay. Tulad din ng gospel message, tulad ng mabuting balita ng kaligtasan, ito ay may taglay na buhay. The gospel has life, the gospel message gives life. Ito po ay binabanggit din ni Pedro sa kanyang unang epistle, 1 Peter chapter 1 verse 23. Ayon po dyan, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Ang salita raw ng ating Panginoon ay buhay. May taglay na buhay ng ating Panginoong Diyos at ito ay nagbibigay buhay sa sino mang mananampalataya dito sa mensaheng ito. What is the gospel all about?
Ang centerpiece nitong mensaheng ito ay ang persona ng ating Panginoong Hesus. The gospel message is about the person of Jesus Christ. The fact that He is King. Kaya nga ang mensahe, ayon po dyan, it is the message of the kingdom. Ang centerpiece ng kingdom ay ang hari, the King Himself. Pansinin niyo itong mga talatang ito sa Mateo. For instance, Matthew chapter 3, verse 2. Ito ay mensahe na inihayag ni Juan Bautista, si John the Baptist. Ayon po dyan, repent, for the kingdom of heaven is near. Napapalapit na ang kaharian ng Diyos. Tumalikod kayo sa inyong mga kamalian, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Yan ang mensahe na dala ni Juan Bautista. Sa chapter 4, verse 17, pagdating naman ng ating Panginoong Hesus at sinimulan niya ang kanyang public ministry, gayon din ang kanyang mensahe. Walang naiba. Repent, for the kingdom of heaven is near. At nung kanyang pinahayo ang kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 10, verse 7, ang taglay na mensahe ng mga disipulo ay gayon din. Repent, for the kingdom of heaven is near. At kung titingnan natin yung mga talatang nakasulat sa inyong screen, lahat ng ito ay galing sa Gospel of Luke. Pansinin niyo, no, kung inyong iisa-isahin, palaging sinasabi, the kingdom of God, the kingdom of heaven, ang kaharian ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi, yan ang mensahe na ating daladala. Ngayon, pag sinabing kaharian ng Diyos, ito ay tungkol sa paghahari ni Kristo. In other words, Jesus Christ is King. Kaya nananawagan tayo sa mga tao na magsuko ng kanilang buhay sa Kanya bilang hari. That is the centerpiece of the message. Jesus Christ is King. Nais ko namang daling kayo sa Acts chapter 8, verse 12 at iba-ibang mga talata sa Book of Acts. Kasi ang aklat ng gawa ay tungkol sa iglesia. Ang kapanganakan ng iglesia at ang early expansion ng church. Ano yung taglay po nilang mensahe? What is their message? The message is the same. Sabi po rito, but they believed Philip. Ano ang sinabi ni Philip? He preached the good news of the kingdom of God. Gayon din ang kanilang mensahe, hindi nag-iiba. Kapag ang mga tao ay nanampalataya kay Kristo Jesus, kinikilala nila na si Kristo ang hari. Kaya nga, kapag tayo nanampalataya kay Kristo, inilalagay tayo doon sa kanyang kaharian. Wala pang physical kingdom. Hindi pa itinataguyod yung physical kingdom ni Jesus Christ. Pero kapag tayo'y nanampalataya kay Kristo Jesus, naroroon na tayo spiritually doon sa kanyang kaharian. Bakit? Dahil si Kristo ang siyang naghahari sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay makikita natin sa Colossians chapter 1, verses 13 to 14. Ayon po dyan, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Tayo raw ay inilipat mula sa kaharian o paghahari ng dyablo, paghahari ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Ang ganda, di ba? Kaya ang mensahe na ating hinahayag sa mga tao,
Jesus Christ is Lord. He is King. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya, nararapat lang na iluhod natin ang ating tuhod sa Kanya. At tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Diyos, bilang Hari ng ating buhay na mula ngayon ating susundin. The gospel message is about the person of Jesus Christ, His kingship. At hindi lamang yan. The gospel message is about the accomplishments of Jesus Christ. Yung kanyang mga ginawa. Yung kanyang mga ginawa para sa atin. Yan po ay ipinapaliwanag sa atin ni Pablo sa unang Korinto, chapter 15, verses 1 to 4. Basahin ko po ito sa inyo. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Tigil muna tayo dyan. Ayon po yan. Ayon po kay Pablo, ito ang mabuting balita. Ito yung aking hinayag sa inyo at inyong tinanggap ng may pananampalataya. Ito ang gospel. So, tingnan na po natin kung ano yung gospel na yan, ano yung nilalaman ng mabuting balita. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to Scriptures. Yan daw, yan ang gospel message. Hindi ito tungkol sa ating accomplishments. Hindi ito tungkol sa ating mga gawa, mga sakripisyo, mga religiosity or religious deeds. Hindi po. Pero ito ay tungkol sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Para tayo ay makasumpong ng buhay na walang hanggan sa Kanya. That's why it is called a message of grace. Because it is a message of His accomplishments, not ours. At ang responsibilidad natin, basta ihayag natin itong mensaheng ito. Nakakalungkot. Dahil sa kapag binibigyan ang mga mananampalataya ng pagkakataon na ihayag ang mabuting balita, abay, tikom ang kanilang bibig. Mukhang hindi nila na babahagi ng maliwanag itong mensaheng ito. Minsan nga, tatawag pa sila ng kanilang pastor o di kaya tatawag sila ng ibang kuya, ng ibang ate. Pumunta ka nga rito para maipaliwanag mo sa aking kamag-anak o sa aking kaibigan ang mabuting balita. Bakit ganon? Dapat lahat ng mga mananampalataya, alam po nila ang mensahe. Dahil sila rin, supposed to be, naligtas sa pamamagitan ng mensaheng ito. Kaya dapat nasa puso po nila, nasa pag-iisip po nila, and given the opportunity, we can always clearly, precisely share the gospel message. The gospel is about Jesus Christ. He is God. He is King. He is Lord. And the gospel is about the accomplishments of Jesus Christ. Siya yung namatay para sa ating kasalanan. Siya yung nabuhay na muli. Siyang may taglay na buhay at nakakapagbigay ng buhay sa sino mang magsusuko ng kanilang buhay sa Kanya ng may pananampalataya. Now, let us turn to the soils. From the sower, we went to the seeds, now the soils. Sa talinhaga, makikita po natin na may naghahasik. Ito yung naghahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. May binhi na hinahasik. Ito mismo yung mensahe ng kaligtasan. At ito ay nahuhulog sa iba't ibang uri ng lupa.
Ang unang lupa ay yung hard path o yung matigas na lupa. Sino-sino ang mga to? Ito ay ang mga tao na tumatanggi doon sa mensahe ng kaligtasan. People who refuse to believe in spite of the clear evidence. Mukhang walang sapat na ebidensya para mag-convince sa kanila na si Kristo nga ang hari at kailangan tumalikod sila sa kanilang kasalanan at tanggapin si Kristo ng maluwag sa kanilang mga puso. Ayon sa verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches what was sown in his heart. This seed is the seed along the path. Matigas na lupa. Masasabi natin ito yung sarado, kandado, itinapon ang susi. Walang anumang ebidensya, walang sapat na ebidensya na magko-convince sa kanila na si Kristo nga ang tunay na hari, ang tunay na tagapagligtas na kailangan panampalatayaan. Nakakalungkot, hindi ho ba? Na ilan sa mga kakilala natin, hard path. Sana magbago ang kondisyon ng kanilang mga puso at isipan. Sana lumambot din. But at this point, sila tahasang sumusuway at tahasang inire-reject, tinatanggihan ang mabuting balita. At yan ang katotohanan, may mga taong tatanggi. Tingnan naman natin itong rocky soil. Yung puno ng bato. Ano ito? This is the one who receives the message, but without understanding its cost. Ayon po sa verse 20 and 21. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word, and at once he receives it with joy. But since he has no root, he lasts only for a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Masasabi rin natin na itong rocky hearer o yung binhi na nahulog dito sa mabatong lupa yung mga emotional hearers. Narinig marahil nila, ang kabutihan ng Diyos. At naroon ang kanilang emotional response. They respond with great joy. Wala namang masama nang natanggapin ang mensahe na may kasiyahan sa buhay. Dahil sa tutuusin lang, ang mensahe ay nagdudulot ng kasiyahan sa buhay. Hindi po ba? When we realize that we are saved by grace through faith. What a wonderful gift we have received. Pero ang problema, kung panay emosyon lang at hindi natin inuunawa ang kabuuan ng mensahe na ang pananawagan ay tumalikod sa kasalanan at isuko ang buhay kay Jesus. At siya ang susundin natin. Kaya meron itong kalakip na paghihirap, kaya may pag-uusig, siya ang ating Panginoon. He is our God, He is our King, to whom we submit ourselves to. Maraming mga tao, merong pagtanggap na may kasiyahan, merong emosyon, subalit walang tunay na pangunawa. Kaya nga, ayon po rito sa mga sinabi ng ating Panginoon, immediately naroon ang kanilang pagtanggap. Subalit nang ma-realize nila na may kalakip palang mga paghihirap, itong pagsunod kay Kristo, umaayaw na. Sa madaling salita, hindi totoo ang kanilang pagtanggap. Tayo nasisiyahan kapag may positive response, hindi po ba?
Pero nararapat lang na ipaliwanag natin ng maigi kung ano ang kondisyon, kung ano yung kasama ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. That when we put our faith in Him as Savior and King, we follow Him all the way, even to the point of giving our lives for Him. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Meron naman mga binhi na nahulog sa thorny soils. Yung maraming mga weeds, maraming mga thorns. Sino ito? Anong uring taong ito? Well, he is one who receives the message, but without submitting to Jesus Christ's kingship. Naroroon, gustong-gusto niya ang benepisyo. Gusto niya ang kaloob na buhay na walang hanggan. Gusto niya ang langit. Gusto niya ang kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Pero hindi niya tinatanggap na si Jesus kailangan maghari sa kanyang buhay. Ayon po sa verse 22, pakinggan po natin. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Ano pong ibig sabihin niyan? Merong semblance, no? O may wangis ng pagtanggap. Parang siya totoong nagtanggap sa ating Panginoon. Pero sa pinakaloob po niya, hindi niya isinusuko ang kanyang buhay kay Jesus bilang hari. At ang naghahari pa rin sa kanyang buhay ay ang kanyang mga kagustuhan, such as the riches, the wealth of life. Yan ang kanyang gusto. Yan ang naghahari sa kanyang buhay. And it chokes the life out of us. Meron din tayong mga kakilalang mga taong ganyan. Natutuwa tayo dahil parang sa panglabas merong pagtanggap. Pero afterwards, matapos ang ilang linggo, ilang buwan o maging ilang taon, naroroon at sumusunod sila sa kanilang Panginoon. Subalit ang Panginoon po nila hindi si Jesus, bagkus ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga ambisyon sa buhay. They pursue that which is their king. Yan ang mga false believers. Iyan ang mga hindi totoong tumanggap. These are people who reject the gospel message. Tingnan naman po natin yung good soil. Purihin ang Panginoon, no? Dahil may good soil. Kahit na maraming mga tumatanggi, meron pa ring mga tao na totoo ang kanilang pananampalataya. Totoo ang kanilang pagtanggap kay Jesus. This is the one who truly believes. At ipinaliwanag ng ating Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng true belief. Ano ba yung ibig sabihin ng nanampalataya kay Kristo Jesus? Ito ba'y basta sambit ng labi? I receive you as my Lord and Savior. Gayon na lang ba? Ayon po rito sa verse 23. Pansinin natin. But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Sana po nauunawaan po natin ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya o tunay na pagtanggap ng mensahe. Una, ayon po ron, try to underline this. He hears, sabi, nakikinig, nanganguhulugan, bukas ang taong ito doon sa katotohanan ng ating Panginoon. He does not resist the truth, but he hears it. At
Pangalawa, hindi lang po siya nakikinig. Sabi po rito, inuunawa niya. He understands. He realizes kung ano yung kasama ng kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Na si Kristo hindi lamang pumarito para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, pero siya ay pumarito upang pagharian ang puso po natin, ang mga buhay po natin. He realizes that Jesus Christ is not mere Savior, but He is Lord as well. He is King. He understands that. At bunga o pruweba ng kanyang pananampalataya, ng katotohanan ng kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus, ayon po dyan, He bears fruit. He bears much fruit. He gives evidence to the reality of His salvation. Nagpapakita po siya ng katibayan ng kanyang buhay, ng kanyang pananampalataya. At ang bunga ng tunay na pananampalataya ay yung buong pusong pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kapag narinig niya ang tinig ng kanyang shepherd, kapag narinig niya ang tinig ng Panginoon, ng Hari, naroroon ang kanyang buong pusong pagsunod sa kanyang kautusan. That is a true sheep. That is a true believer of Jesus Christ. At purihin ang ating Panginoon. Sa pagiging tapat po natin sa paghahayag ng mabuting balita, mayroong mga taong tumatanggap. Mayroong mga taong tunay na nananampalataya kay Kristo Jesus. Such is the good soil. Nais ko po na mag-iwan ng ilang points of reflection as we close. Upang sa gayon, sa ating pag-uwi, dala-dala po natin itong mga mapapagbulay-bulayang mga prinsipyo mula sa ating napag-aralan na mensahe. Unang-una, be prepared for various responses. Huwag manghina ang loob. Our joy springs from our faithful sharing of the gospel. Tayo ay inutusan ng Panginoon na maghayag ng mabuting balita, kailangan po tayong maging tapat. Kaya may tatanggap, kaya hindi, tuloy-tuloy lang tayo. And we leave the results to the Holy Spirit. Pangalawa, persevere. Tuloy-tuloy lang tayo. Do not allow negative responses to discourage you. Tanggapin na natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maniniwala yung mga nakikinig. Hindi po ba? So we simply leave this to the convincing power of the Holy Spirit. It is His power to convict and His power to transform. Ang susunod, pangatlo, be patient. Yet, we have to be perceptive. Be patient in sharing, knowing that it takes time for people to respond. May mga ilang tao na hindi agad-agaran tumutugon ng positibo. Hindi nangangahulugan na tinanggihan nila agad. Pero naroroon ang kanilang pagbubulay-bulay, pag-iisip kung tama nga ba na si Kristo ang tanging tagapagligtas. At totoo nga ba na si Kristo ang Hari? They are thinking through. And we have to give them time. Subalit, sabi ko nga, be perceptive. Anong ibig kong sabihin? Do not spend undue time with someone who continues to reject the gospel. Kung itong tao na ito talagang ayaw at patuloy siyang nagsasabing ayaw, baka kailangan lumipat na tayo sa iba. Marami namang mga tao ang gustong makinig at interesado sa mensahe na ating daladala. Another, be precise in sharing the message of salvation. Be precise. Huwag iibahin.
never alter the message in order to accommodate people. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa kaligtasan ay napapaloob doon sa tamang mensaheng ating hinahayag. Pag iniba natin ang mensahe, nawawala. Hindi ito nagiging daluyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon sa kaligtasan. Be precise in the message that we share.